Magandang umaga, magandang gabi. Ating pagbati sa mga kapatiran, depende po yan kung nasaan tayong bahagi ng ating mundo. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ating po naumpisahan 2 weeks ago tungkol po sa Iglesia ni Cristo 1914. At ang sabi ko nga ay mayroong mga 20 na katuruan ng grupong ito ang nais nating talakayin. Napahaba lang yata yung ating introduction noong nakaraan. No? Kasi ang ating pinag-aralan noong nakaraan ay patungkol sa history of the founder, Felix Manalo. At medyo napahaba yan. Kaya nangyari, 7 lamang ang natapos natin sa 20 na katuruan nila. Maliban doon, no, history of the church pa ng Iglesia ni Cristo 1914 ay ating tinalakay noong nakaraan. It took our time, kaya 7 lamang ang pag-aralan nating doctrine nila. So this time, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa mga doctrines ng Iglesia ni Cristo 1914. Kaunting pagre-review, no? At maikli lamang ito kasi ayaw natin na maubos na naman yung ating oras doon sa mga natapos na natin noong nakaraan. So balit nag-umpisa po tayo sa doctrine ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay sinasabi nila na ang kanilang iglesia ay itinayo, tinatag ng Panginoong Hesus. Subalit pinapasubalian yan, no, ng bagong tipan sapagkat ang alam naman po natin, ang sinabi ng Panginoong Hesus, I will build my church. At hindi po natin sinisiraan sila na ang founder nila ay ang yumaong si Mr. Felix Manalo. Kasi ito ay ayon sa pasugo nila, no? July and August issue 1979. Sabi po roon, in 1914, a young Filipino by the name of Felix Manalo, 28, married, began preaching the Church of Christ in a place called the Sitio of Punta in the district of Santa Ana in the city of Manila, Philippines. This event, which marked the beginning of a new religious movement in the history of what is known as the Christian world. See, inamin nila no, na noong 1914 ay unang simula ng kanilang religious movement. At si Mr. Felix Manalo ang unang nagsimulang mangaral tungkol sa Church of Christ. 1914 ang tinutukoy po nila. So, ang sabi ng Bible, hindi. Ang Panginoong Hesus ang nagpasimula dito at hindi si Mr. Felix Manalo at ang kanyang mga kasamahan. Remember, hindi lang po siya ang nakasulat na founder. No? Marami pa siyang mga kasamang founders. Sapagat ang sabi doon sa wikang Spanish ay, Los Fundadores son. Yung word na son, maalala ko sa kaunti kong Spanish sa college. No? Ang son ay are. Yeah. So the founders are. So kasama lamang siya doon sa mga binanggit. And then number 2, the Iglesia ni Cristo began in 1914 at punta Santa Ana, Manila. At yun ay ating nabasa na kanina, no? Doon sa kanilang pasugo, July and August issue 1979. Ang alam naman natin, ang Iglesia ng Panginoon, no, ay nagsimula doon sa Jerusalem noong 33 AD. Oo. Kaya hindi totoo ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Cristo 1914. Ang totoo nga ay inumpisahan ito ni Mr. Felix Manalo noong 1914 doon sa Punta Santa Ana, Manila. Number 3, pinag-aralan natin na sinasabi nilang Felix Manalo is the head of the Iglesia ni Cristo. No? Mababasa ito sa encyclopedia, no? Of the Philippines, volume 19, pages 96 to 98. Ito ang naka-record. Bagamat hindi nila inaamin ito. Ano? Pero kung ating pag-aaralan ang kanilang sistema, ang kanilang katuruan at ang mga pangyayari, katulad noong 1953 na in-appoint ni Mr. Felix Manalo ang kanyang anak na si Eranio Manalo. No? Nahulugan na siya ang kinikilala. Siya ang tagapag-appoint, tagapagturo, sabi kung sino ang susunod sa kanya. And then the position of Eranio assumed when Felix died in 1963.
At nung namatay naman si Mr. Eranio Manalo noong 2009 ay ang kanya namang anak ang humalili. So makikita natin na mayroon silang sinusunod na kung sino ang nangunguna, namumuno sa kanilang grupo. Lahat na yan ay may apelyidong Manalo. Ganoon din ang mga nababasa natin sa iba't ibang mga pagpapahayag nila, ang pagkilala sa mga Manalo family mula sa kay Mr. Felix, Mr. Eranio, Mr. Eduardo, ang pagiging head of the church. Ang alam natin na sinasabi ng Bible ay ang Panginoong Jesus, siya ang Pangulo, siyang ulo ng iglesia na tinutukoy ng Biblia. At number 4, tinalakay natin na katuruan nila, sinasabi nilang the original church, yung nagsimula sa Jerusalem, was totally apostatized. Sabi nila, totally nawala, lahat-lahat nawala ng mga Kristiyano. At ang mga Kristiyanong yan, o ang iglesyang yan, ay lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914. Yan ang pang-apat na pinag-aralan natin. At mababasa po natin yan sa kanilang pasugo, May and June issue 1981, page 4, at saka November and December issue 1980. Ang sabi nila, the Church of Christ shall not be spared. Others shall be killed, and many disciples shall be drawn away to follow false teachings. The fulfillment in this prophetic warning by Christ and Paul resulted in the complete disappearance of the Church of Christ. That is, there remained no faithful members. So talagang pinapaniwalaan nila, nawala totally. Kabuuan ng Church of Christ, yung nagsimula sa Jerusalem, nawala yon. At alam ninyo ang kanilang patunay? Ang 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. At ang sabi nga natin, ang sinasabi lang naman ng talata ay hindi naman sinabing lahat-lahat ay mamawala. Ang sinabi lamang doon, ang ilan ay tatalikod. Sa English, yung some will depart from the faith. Hindi kalahatan. Kapag sinabi mong some, karamihan, kaiba yung some doon sa all. Diba? Kapag sinabi niya sana ng lahat ay tatalikod, hindi maniwala tayo. Pero hindi yan ang nakasulat eh. Ang ilan, some. So may natitira. Kaya kontra, salungat talaga ang katuruan na nasusulat doon sa pasugo, doon sa nasusulat sa Bible. Number 5, pinag-aralan din natin na sinasabi nilang si Felix Manalo is the Savior in these last days. Baka ayaw itong aminin ng mga kaibigan natin. Pero meron tayong patunay eh. Sa pasugo, Enero 1954, page 28. Sabi doon, tanggapin natin siya, referring to Mr. Felix Manalo, sa ikababanal at ikaliligtas ng ating kaluluwa. Sinasabi nilang siya na rin ay tagapagligtas nila. Kasi kung hindi nila tanggapin, hindi sila magiging banal, hindi sila maliligtas. See? Pero alam naman po natin, alam naman natin kung sino ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. At karagdagan nito, sinabi rin nila sa May 1976, pasugo, we are duty bound to have faith in Him whom God sent. The sending of God's messenger is an act of God, His work, and must therefore be believed. Ang tinutukoy nilang God sent ay ang kanilang kinikilalang sugo, si Mr. Felix Manalo. So ganun ang kanyang papel sa iglesia, kailangan siyang tanggapin, kilalanin upang maligtas ang mga kaanib ng iglesia ni Cristo 1914. At number 6 ay natalakay din natin na sinasabi nilang si Mr. Felix Manalo ay ang huling sugo, the last messenger. Pasugo, July-August 1979, page 1, ang sabi po roon, under the leadership of God's last messenger, the late Brother Felix Manalo. So God's last messenger.
ang huling sugo ng Diyos ay si Mr. Felix Manalo. May 1976 issue at saka November and December 1982, meron pa rin po. We are duty bound to have faith in Him whom God sent. The sending of God's messenger is an act of God, His work, and must therefore be believed. Inulit, no? Ang kanilang pag-angkin na si Mr. Felix Manalo is the last messenger. Well, ano ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1 and 2? Mating maunawaan na ang Panginoong Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayon, no? Kung noon ang pakikipag-usap niya sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang mga panahon, sabi ng sumulat ng Hebreo, subalit sa mga huling araw na ito ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. So walang kwarto, walang room. There's no place for Mr. Felix Manalo to be the last messenger. Ang Panginoong Hesus, siya ang huling sugo ng Diyos at wala naman siyang ipinalit. Wala naman siyang in-appoint na kahalili niya, kapalit niya dito sa lupa. Siya pa rin ang kausap natin sa mga panahong ito na tinatawag natin the last days. At pagpapatuloy po natin pang-pito. At hindi ako magkamali ay dito po ang ating huling na pag-aralan noong nakaraan o dito tayo huminto. So number 7 na katuruan ng Iglesia ni Cristo 1914 is that He is the ravenous bird and the far country is the Philippines. At base daw ito sa Isaiah chapter 46 verse 11. Yung ibong mandaragit na tinutukoy sa Isaiah ng 46 at yung tinatawag na malayong silangan, actually ay silangan lang naman ng nasa mga talata, no? Ay tumutukoy daw sa Pilipinas. Sabi nila sa kanilang pasugo, June 1977, as a ravenous bird, symbolic of a man who will execute his counsel in a far country. Isaiah 46 verse 11. The far country is of course the Philippines. The fulfillment of the prophecy is our late brother Felix Y. Manalo, the last messenger of God. At ang basihan nga nila, Isaiah 46 verse 10b and 11, which says, my counsel shall stand and I will do all my pleasure, calling a ravenous bird from the east. Yung sinabi ko, from the east, wala namang far east. The man of my counsel from a far country. Yeah, I have spoken, I will also bring it to pass. I have purposed, I will also do it. So ito, base sa kanilang paniniwala, pagkakaunawa, ay tumutukoy daw kay Mr. Felix Manalo yung ravenous bird from the east, from a far country. Iba naman yung far east sa far country. I have spoken at sabi niya, I will also bring it to pass. At yung far country o far east, sabi nila, ay tumutukoy daw sa Pilipinas. Tingnan natin, ano ang background ng aklat ng Isaias. Kung atin pong pag-aaralan ito at naiisip ko nga po, itong mga tiyatalakay natin ay summarize na lamang kasi kung tutuusin ay magandang paksa ang bawat segment na ito. Katulad nitong segment na ito sa pagiging ravenous bird at saka far east ng Pilipinas ay isa na itong mahabang paksa. Pero dito sa ating pagtalakay ay sasummarize lamang natin and not in detail ang ating pong pagtalakay. Mga kapatid, mga kaibigan, kung ating pag-aaralan ang background nito, ang basihan ng mga kaibigan natin sa pagsasabing si Mr. Felix Manalo yung ravenous bird, malayong-malayo po. Ang terminong ravenous bird ay ating pag-aralan tumutukoy kay Cyrus the Great, the Emperor of Persia. At ito ay tinawag sa kanya sapagkat sabi, so called on account of the rapidity of his marches from the distant regions of Persia to pounce on his prey. Napakabilis, ang kanya pong pakikipagdigma, pagsakop sa iba't ibang mga bansa. The standard of Cyrus, isa pang patunay na kung bakit siya sabi na si Cyrus ang tinutukoy na ravenous bird, ay sapagkat yung kanyang
standard yung nasa kanyang flag ba ito or yung palatandaan, parang insignia, no? Ay a golden eagle on a spear. Uh, uh, at ito ay mayroong mukhang ibon. No? Kaya yung terminong ravenous bird ay bumabagay sa kanya. Ito ay ating mababasa or paliwanag ito ng International Standard Bible Encyclopedia, Volume 1, page 477. Meron pong larawan dito na isang griffin ang tawag po nila, na ang Persia ay ito ang kinikilalang symbol nila, no? Isang ibon at mayroong paa ng lion at katawan na lion. At sa mga talata na mayroon sa Book of Isaiah ay ipinaliwanag mismo o kaya binanggit mismo ng Propeta Isaiah kung sino yon. Halimbawa, nasa chapter 44 verse 28, that saith of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Isaiah 45:1, thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gate shall not be shut. At karagdagan nito, 45 verse 4, the anointed of God here is called by name, though he has not known God. Ang sabi, for Jacob my servant's sake, and Israel my chosen, I have called thee by thy name, I have surnamed thee, though thou hast not known me. Yung tinatawag dito ay hindi nakakakilala sa kanya, no? Thou hast not known me, yung tinutukoy na God's anointed, yung ravenous bird, ay isang tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa mga tweet, bumabagay ito, no? Tumatama ito kay Cyrus, sapagkat siya nga noon ay hindi naman naniniwala sa Diyos, hindi siya Hudyo, hindi siya mananampalataya, no? So hindi niya kilala ang Diyos. At hindi po ito pwedeng sabihin na tumutukoy kay Mr. Felix Manalo. Bakit? Well, sinasabi ni Mr. Felix Manalo na kilala na niya ang Diyos nung siya ay tawagin. Samantalang itong tinutukoy na ravenous bird, ibong mandaragit, ay isang hindi nakakakilala sa Diyos. Isaiah 45, versikulo 4. Di salungat ito sa pag-angkin ni Mr. Felix Manalo na siya nga ang ravenous bird. Kasi hindi naman siya yung thou hast not known me. Hindi naman siya ganon. Ayon pa rin sa kanyang pagtuturo. Okay? So, hindi si Mr. Felix Manalo at hindi rin ang INC 1914 ang tinutukoy ng Isaiah chapter 46 verse 11. Ang ravenous bird from the east ay ganun din ay tinatawag na the man of my counsel from a far country. Ito ay isang katawagan ng ravenous bird, man of my counsel from a far country. Description pa rin po ito, no? That both referred to Cyrus. Siya pa rin po ang tinutukoy, the ravenous bird from the east or man of my counsel from a far country. At the east and the far country referred to is Persia, no? Kung saan laging hari doon si Cyrus at hindi po ang Pilipinas. Minsan nga po sa Bible, ang far country ay in-apply din, tumutukoy din naman sa Babylon, Isaiah 39 verse 3. No? So, sa Isaiah 46, ang panahon ni Cyrus, no, ay ang Persia naman ang tinutukoy na far country dito. Hindi kailanman tumutukoy sa Pilipinas. Kasi naman, nung sabihin ni Isaiah ang prophecy na ito patungkol sa ravenous bird at saka yung far country or east, no? Ang setting po kung saan nangyari ang prophecy ay doon sa Jerusalem. No? Nasa Jerusalem.
Huwag natin kalimutan yung tinatawag natin na konteksto. Kung sa kwento pa, yung setting, saan nangyari. Doon sa Jerusalem. At kung pag-aaralan natin ang mapa, mula doon sa Jerusalem, ang Persia nga, na ngayon ay tinatawag na Iran, ay nasa bandang east. Kung sa mapa pa yan, is nasa kanan. Nasa kanan yun, yung east. Kasi ang west ay nasa left side. So, ang Persia, kung nandoon ka sa Jerusalem, ay masasabi mong ito yung east. Ito yung far country na tinutukoy niya. At nandun si Cyrus, ang ravenous bird. Okay? So, yon ang sinasabi ng Bible. Number 8, si Felix Manalo daw po ay ang angel from the east. Well, kita ninyo, pinagdugtong-dugtong na ito mula sa ravenous bird na nasa east, far country. Ngayon naman ay ang pagsasabing base sa Revelation chapter 6, 7, na mayroon namang angel, panglimang angel ay inangkin din nila na ito raw ang anghel na ito na mula sa silangan ay si Mr. Felix Manalo. Ito yung sabi nila sa Pasugo, March and April 1981. We firmly believe that Brother Felix Manalo is the fulfillment of the prophecy, Revelation 7, 2, and 3, as God's instrument in the emergence of the Church of Christ in the Philippines, the third group of people promised to receive the Holy Spirit. Ang binabasan nga po nila ay Revelation 7, 2, and 3. At ito ang nababasa natin. Babasahin ko ang Revelation 7, 2, and 3. And I saw another angel ascend from the east, or sun rising, having the seal of the living God. And he cried with a great voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we shall have sealed the servants of our God on their foreheads. American Standard Version. So mula sa talatang ito ay sinasabi nila na yung angel from the east ay si Mr. Felix Manalo. At ito yung line of reasoning nila. Number 1, the angel could also be a man, sabi nila. Number 2, Revelation 6:12-15 spoke about the First World War. Ito yung kanilang interpretation ng book of Revelation. Number 3, the four other angels of Revelation 7:1 were the four leaders of the United States of America, Great Britain, France, and Italy. Yung big four na sinasabi noong World War I. And the fifth angel rose from the east concurrently with the outbreak of the First World War on July 27, 1914. Ito raw, no? Yung panglimang anghel ay lumabas noong July 27, 1914 nung simula ng digmaan. At mamaya ay mayroon tayong babasahin na hindi totoo yan. Na ang First World War ay nagsimula July 27, 1914. Anyway, ito ang line of reasoning nila. Number 5, the east mentioned in Revelation 7, 2, and 3 is the same one mentioned in Isaiah 46, verse 11. It is the Philippines, sabi nila. And the fifth angel in Revelation 7, 2, and 3 seals the foreheads of the servants of God. The seal was the Holy Spirit. The sealing had something to do with the preaching and the emergence of the true church. The servants of God here are the Filipinos. Ganda ng pagkaka-arrange, ano? Oo. Kailangan nila ito, no? Kasi gusto nilang ipasok doon. Isali ang kanilang founder, Mr. Felix Manalo, at ang kanilang church na narito sa Pilipinas. Pero tingnan nga natin. Kung ang east na tinutukoy nila, ang silangan na tinutukoy nila ay isang literal na silangan, no? Meron tayong prinsipyo sa pag-aaral ng Bible na consistency. No? Kapag sinabi mong figurative ang isang verse, lahat yan magiging figurative. Kung sabi mo naman na literal yan, ay lahat magiging literal yan. No? Ngayon, sa kanila pong pang-uunawa sa Revelation chapter 7, ay sinasabi nilang yung east, silangan ay Pilipinas, so literal. No? Kaya lamang yung salitang angel ay ayaw nilang iliteral. Kasi ang angel para sa kanila ay tao. See? So doon pa lamang mayroon na tayong malaking question mark.
kung ang anghel ay hindi literal, ang salitang anghel ay hindi literal at yun daw ay tumutukoy sa isang tao na katulad ni Mr. Felix Manalo, bakit yung silangan ay i-interpret nila na literal? Kasi po, ang mga anghel, kung tutuusin, na ginamit na word sa Revelation chapter 7 ay mga espiritu. Hindi pwedeng tao yan. No? At ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 11, they are more powerful than men. And they are higher than men. Hebrews chapter 2 verse 7. And they are not married kasi nga wala silang kasarian. Matthew 22 verse 30. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, katulad ng anghel doon sa kabila ng buhay na ito na walang pag-aasawa. Uy, si Mr. Felix Manalo hindi po qualified dito. Hindi siya espiritu, hindi siya anghel sa makatuwid na literal, na katulad ng pagliliteral nila sa salitang silangan. At hindi siya katulad ng mga anghel na walang gender. Hindi nag-asawa. May asawa siya, nakadalawa nga siya. Okay. At karagdagan po nito, yung pagsasabi na ang Far East ay ang Pilipinas ay sobra-sobra po yan, no? Na pagbibigay ng kahulugan sa nasusulat. Kasi kung tutuusin, ang Far East po ay napakaraming bansa ang tinutukoy niya. Ang People's Republic of China ay kasama sa Far East. Hong Kong, Macau, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, Republic of Taiwan, Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Laos, Singapore, Thailand, Vietnam, and Russian Far East. Tapos dito sa isa sa mga bansang ito, alam nyo ba, sa Korea, mayroon ding umaangkin na siya rin daw yung pinili. Siya yung anghel. Si Sun Myung-moon of South Korea. He claims to be the fifth angel of revelation. Naku, pag nakita ito sila ni Mr. Felix Manalos doon sa kabilang buhay, mag-aaway sila, di ba? At kasama dyan yung maraming mga nagpapakilalang mga sugo ng Diyos. Mag-aaway-aaway sila, magdidebate sila, mag-aangkinan sila. No? Sabi nila, ako yun, ako yun, ako yun. Pati si Ellen G. White kasama doon sa mga umaangkin ng mga messenger of God. Kaya kita po ninyo ang sitwasyon ng mga claims ng maraming mga tao patungkol dito. Well, specifically sa Revelation chapter 7, yung pagiging anghel. Masasabi lamang natin na questionable nga ang kanila pong pag-angkin. Ang Revelation chapter 6, 12 to 15, pinaka-background, ay hindi po kailanman tumutukoy sa First World War. Ito ay katahang-isip lamang po nila. Ang Revelation chapter 7, nasabi nilang tumutukoy sa mga leaders ng Big Four countries, ay alam nyo, hindi pa po nabubuo bago po ang July 27, 1914 na kung saan ay nagsimula ang Iglesia ni Cristo 1914. Okay? Ito yung mga facts na nakuha natin sa internet. George Clemenceau, ay kung yan pagkakapronounce niya, was not Prime Minister of France during the First World War. Ang interpretation ng mga kasama na mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo, yung Big Four, yung four angels daw doon sa Revelation 7, tumutukoy sa Big Four. Ito una, si Clemenceau of France. No? Sinasabi nila nandoon na siya noong July 1914. Ang totoo, no? Naging Prime Minister lamang siya, tapos na. Hindi siya naging Prime Minister during the First World War. So, mali ang history para sa mga interpretation na ito. Si Woodrow Wilson and the US had never been involved in the First World War. Hindi sila kasali. Hindi sila dapat makasama doon sa anghel na nasa Revelation chapter 7, yung Big Four, yung four angels. Hindi pala kasama ang Amerika doon sa First World War. At yung sa France, hindi rin kasama yung tinutukoy nila na naging Prime Minister. Si David Lloyd George became Prime Minister of Great Britain 2 years after the First World War.
So hindi rin siya yung kasama sa four angels. At si Orlando, favored the entry of Italy during the First World War on the side of the Allies, but that was only on May 23, 1915. O ang sinasabi nila ay 1914 dapat. Hindi. Yung si Mr. Orlando na tinuring nila kasama sa Big Four o kasama sa apat na mga anghel ay 1915 na siya na involved sa usapin ng giyera. At siyempre pa, without if these four ever heard of Felix Manalo. Narinig kaya nila ang patungkol kay Mr. Felix Manalo na pumipigil daw sa kanila, nasaktan nila ang mundo, huwag munang magkipagdigma. Kaya grabe ang imagination ng ating mga kaibigan upang masabi lamang, may pasok lamang nila ang katuruan nila na Mr. Felix Manalo ay ang ikalimang anghel sa Revelation chapter 7. At saka, ang dahilan po ng First World War ay ang assassination ni Archduke Franz Ferdinand of Austria by a Bosnian Serb militant in Sarajevo on June 28, 1914. Yun po ang simula ng World War I at hindi ng kung patungkol sa claim sa paniniwala nila na Revelation chapter 7, 1-4. At ang Austria declared war on Serbia on July 28, 1914. Gusto nilang isabay daw kasi doon sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo 1914. Wala pa, hindi pa nagsimula ang First World War noon. Russia, in support of the Serbs, ordered partial mobilization on July 29, 1914. No war had broken out yet. Wala pa. Mobilization pa lamang. No? Germany mobilized their troops on July 30, 1914. France ordered mobilization on August 1, 1914 and declared war on Germany on the same day. Okay? August 1, 1914. O hindi July 28 na tulad ng pinapalabas po nila. And Great Britain declared war on Germany on August 4, 1914. Ang first clashes of the war occurred on August 7, 1914 in Africa. So there was no need for Manalo to tell the world powers to stop the war so he could seal the foreheads of the Filipinos. No? Ay July 1914, nagsimula na siyang mag-seal, magtatak. No? At sinasabi nilang gagawin niya yun. No? Ang pangangaral, sa pamagitan ng pangangaral ng salita. Ay nung panahon na yun, hindi pa nagsisimula ang digmaan. Unang digmaan. At wala siya doon. Hindi siya kilala ng mga Big Four na yun, ng mga tao na yun, na mayroong responsibility sa giyera na yun. At wala ang Pilipinas doon sa larawan ng digmaan na yon. At ang susunod, no? The doctrine that Felix Manalo is the fifth angel who rises from the east is taught only in the Pasugo. Oo naman po. No? At sila mismo may sabi niyan. Hindi rin sinasabi. Ito. Why is it found only in the Pasugo and not in the Bible? Because the introduction of the messenger in these last days can no longer be written in the Bible. Because the Bible is already written. Sabi nila, no? Sa isang pagbubunyag sa Iglesia ni Cristo, page 184. Kaya tama. No? Wala sa Bible. Kasi tapos na yung Bible nung sabihin nila na si Mr. Felix Manalo ang sugo. Kaya ang kanyang pagkasugo ay nasa labas ng Bible. Wala sa Bible. At ang patunay ay nasa pasugo lamang. Revelation chapter 7, 2 and 3 does not say what the fifth angel sealed. Hindi naman sinabi. No? Ang alam natin, mismo ang Holy Spirit ang seal. Ephesians 1:13, Christians were sealed with the Spirit. Hindi po sinasabi na si Mr. Felix Manalo ang magsisilyo, ang magtatatak. Kundi ang ating maunawaan, mismo ang Espiritu Santo ang gagawa nito, siya ang pinaka silyo, pinakatatak.
At ang mga tinatakan, alam niyo kung sino? Chapter 7 verse 4, hindi po mga Pilipino, ang mga Israelites po. Kasi ang sabi, out of every tribe of the sons of Israel, sila po yung tinatakan. Oo. Eh hindi po kasama ang mga Pilipino doon sa tribe of the sons of Israel. Di ba? Kaya napakalayo ang interpretation po nila. Ngayon, ito yung kanilang joke sa atin. Sabi nila, o sige, kung hindi si Mr. Felix Manalo ang tinutukoy na fifth angel sa Revelation 7, 2 and 3, o sino nga ron? Ilocano yun. Sino ngayon? Yan. O, mga kapatid, no? Eh, wala naman tayong sinasabi kung sino yung anghel na yon. At wala tayong pakialam kung sino yung anghel na yon. Sila ang nagsasabi na yung anghel doon ay si Mr. Felix Manalo. Dahil sila ang nagsasabi, sila ang magpatunay. Diba? So, yan ang rule of debate. Kung sino yung nagsasabi, they have to affirm it. Patunayan nila kung sino yung umaangkin. At tayo ay magpapaliwanag sa kanila mga patunay na hindi nga. Kaya yun ang pangyayari po. Ating pinaliwanag sa mga nakaraang mga sinabi natin na hindi nga po siya. Hindi tayo obligado magpatunay na hindi siya. Sila ang magpatunay. And then number 9, Felix Manalo is Jacob, and the INC 1914 is Israel. Ayon sa Isaiah 43, 1-6, 41, 14, 41, 8 at 20 and 10. Hindi ganong familiar ito mga katuruan na ito sa atin siguro, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ito ay nasusulat sa kanilang mga papel, mga pasugo. O dito sa kanilang pasugo, November and December issue 1980. Ito ang mababasa. The last messenger of God, the leader of the last generation called by God, is called Jacob. And the Church of Christ in these last days is called Israel. To show the relation to Jacob and Israel, the seed of Abraham in the flesh, the last messenger and the Church of Christ are the Jacob and Israel, the seed of Abraham from the ends of the earth. Aliwanag yan na paniniwala nila. Again, isa ito naman na naman po sa mga theory po nila. Ang theory ay isang paliwanag lamang. Sa Tagalog, ang Jacob na sinasabi sa Isaiah 41, 8 hanggang 10 ay hindi tumutukoy kay Jacob na anak ni Isaac. Ang Jacob na ito'y ang lumitaw sa Pilipinas sa panahon ng digmaang pangsanglibutan noong 1914 sa makatuwid bagay si kapatid na Felix Manalo. Pasugo, Agosto 1971, pahina 23 at 27. Paniniwala pala nila. Okay? So, ano ang sinasabi ng Bible? Maliwanag po eh. Genesis, ang Jacob is the son of Isaac, and Esau was his twin brother. Diba? Anak yan ni Jacob eh. Anak ni Isaac. Kambal yan, Jacob at saka si Esau. Ngayon, ang pangalang Jacob ay pinalitan ng Israel. No? Genesis 32 hanggang 28, maliwanag po yan. The descendants of Jacob in the flesh were called Israel. Kasi yung Jacob noon, pinalitan ng pangalan niya sa Israel. Ito, mababasa natin, 2 Samuel 7, 23 and 24. And what one nation in the earth is like thy people, even like Israel, whom God went to redeem unto himself for a people, and to make him a name, and to do great things for you, and terrible things for the land, before the people whom thou redeemest to thee out of Egypt, from the nations and their gods, and thou didst establish to thyself thy people, Israel, to be a people unto thee forever, and thou, Jehovah, becamest their God. So ang Israel na tinutukoy po sa lumang tipan, ay ang mga lahi na galing kay Jacob, mga anak ni Jacob. Sila ang mga tao ng Diyos, God's people. At hindi po ang Church of Christ 1914. At kung bakit? Ito, Isaiah 48 verse 1, Hear ye this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel. Liwanag po yan eh. Yung Jacob at saka Israel, iisa lang yan. At yung Israel na mga tao, yun ang mga lahi ni Jacob. Okay?
And are come forth out of the waters of Judah, who swear by the name of Jehovah and make mention of the God of Israel, but not in truth nor in righteousness. Inulit po ito, 2 Kings 17 verse 34. Jehovah commanded the children of Jacob, whom he named Israel. And then Psalms 135 verse 1 to 4. For Jehovah hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his own possession. So mga talatang ito lahat nagtuturo. Jacob, Israel, isa po yan. At ang mga lahi ni Jacob ay tumutukoy sa mga Israelitas. Pang-sampu, the Philippines is the isles of the sea. Isaiah 24:15. Sa kanila rin pa rin pong layunin na isigit ang Pilipinas na kung saan nagsimula ang kanila pong iglesia noong 1914 ay pinaliwanag din nila na yun na tinutukoy na isles of the sea in the east ay ang Pilipinas. Ito ay ayon sa Pasugo, June 1977. Nasusulat, and the people of God will glorify Him from the isles of the sea in the east. Isaiah 24:15. The Philippines has over 7,100 islands. So yun ang kanilang basihan, no? Kung bakit sinasabi nilang ang Isles of the Sea ay Pilipinas sapagkat tayo ay merong 7,100 islands. Then sasabihin nila ang setting, no, ng prophecy na ito. Nangyari ang prophecy about 750 to 680 AD ayon sa Bible Handbook, Anger's Bible Handbook. Ang tinutukoy ni Isaiah chapter 11 verse 11, no? Isang prophecy that it is one discipline that would guarantee they would get back to their senses. Their captivity by Assyria in 722 BC, then by Babylon in 606, make them renounce idolatry. Tumutukoy sa bansang Israel na parurusahan sila ng Diyos. At ginamit ng Diyos ang mga bansa na walang paniniwala sa Diyos, katulad ng Assyria, ng Babylonia, at later on, ang Persia, upang disiplinahan, parusahan ang mga tao ng Diyos. At mayroong pangako, no, ang Diyos sa chapter 11 verse 11 ng Isaiah, and it shall come to pass in that day that the Lord will set his hand against the second time to recover the remnant of his people that shall remain from Assyria and from Egypt and from Patros and from Kos and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea. So ito yung promise, no? Na pagkatapos ng lahat na pagpaparusa sa kanila ay mayroong matitira, mayroong remnant. At igagather ng Diyos yun mula sa iba't ibang mga lugar. At yung pinakadulo from the islands of the sea. At gustong ipaliwanag ng ating mga kaibigan na yung islands of the sea ay Pilipinas. Well, ano ba ang ating mauunawaan mula po sa mga pangyayari? Ang pagtalakay natin kanina patungkol kay Cyrus, no, ay isa sa mga fulfillment ito. Fulfillment ito ng pangako ng Diyos sa bansang Israel na makakabalik sila. Ang remnant ay makakabalik doon sa Jerusalem. Sapagkat noong panahon niya ay gumawa siya ng batas allowing the building of the walls of Jerusalem and the rebuilding of the temple. At ito ay mga nangyari at natapos mga 530 BC. The remnant is exhorted to glorify Jehovah in the east. These people, those who return to Him after their Babylonian and Assyrian purgative experiences, are the ones referred to in Isaiah prophecy, and therefore the East, yung islands of the East, could mean their homeland, Palestine. The land of the Jews is in the East. Yun po ang standard na paniniwala kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan po ng
Israel sa kanilang mga tinatawag na captivity at ang promise ng Diyos na sila ay makababalik. At nangyari po ito panahon ni Cyrus, gumawa siya ng batas at ipinatupad ng sumunod sa kanya na hari ng Persia. So, kapag inihiwalay natin yung context ng aklat ng Isaiah, ay malayo ang ating mararating. No? Marami tayong maipapaliwanag patungkol sa east na yan. O sa far east na yan. At inang nabanggit kanina, no? Na ang dami-dami mga bansa na may tuturing natin na nasa east o nasa far east. Pero ang konteksto na narapat na siyang pagkakaunawa at pagpapaliwanag ng talata ay tumutukoy sa Palestina na siyang pinanggalingan ng mga Hudyo at doon ay magmumula ang mga remnants. Iipunin, babalik sila doon sa Jerusalem. At nangyari ito nung panahon ni Cyrus at ni Darius. So the Isles of the Sea, sa bagay sabi po marami pa rin mga opinion. No? Marami pa rin mga opinion kung ano ang patungkol sa Isles of the Sea na yan. But it does not mean the Philippines. The phrase is so general, it could refer to any dot in any ocean, sabi. Okay, in short, the prophecy of Isaiah 24:15 has already been fulfilled. Opo, sa lumang tipan po ay nangyari na po ito. Yung pangako ng Diyos sa bayan ng Israel na sila ay pababalikin sa kanilang pinanggalingang bansa pagkatapos na sila ay sakupin at dalhin sa iba-ibang mga bansa, alipinin, natupad na ang pagbabalik po nila doon. Book of Ezra and Nehemiah will tell us that. But to insist that it has been fulfilled again in the person of Felix Manalo and in his church in the Philippines in 1914 ay sobra-sobra po yun na pag-uunawa. Okay? Dadako tayo sa susunod pang-11 na paano ba ito natin matatapos? Mag-aalas 10. Alas 10 pa lang naman. May bilisan ko na lamang mga kapatid. Is salvation only in the Iglesia ni Cristo 1914 is the next doctrine that we will talk about. At yun ay paniniwala nila. Pasugo, July-August 1979. Ang kaligtasan ay nasa Iglesia ni Cristo lamang. Okay, itong nakasusulat. He, Felix Manalo, closed himself in his room, did not emerge until 2 days and 3 nights later, within which period the painstakingly assayed the different tenets of different religions in the light of the teachings of the Bible. And that which was vague and obscure to him became crystal clear. He gained the insight that religion on man's way back to God must be fully in accordance with the will of God contained in the Bible, and he was being sent to preach the true religion so that God may bring near his righteousness to many these last days. So yun ang claim po nila, no? Na si Mr. Felix Manalo was being sent to preach the true religion. At sinasabi nila ngayon that the true religion, the true church must have the sugo. If you don't have it, sabi nila, you are fake. Sa pasugo, August 1979, ay sinasabi nilang God's instrument for preaching the true church was sent to preach the true religion so that God may bring near his righteousness to many these last days. Ay tumutukoy kay Mr. Felix Manalo ang kanila pong sugo. So, kung ang isang church ay walang kinikilalang sugo, fake na church yan. Yan ang kanila pong paniniwala. Well, mga kapatid, no? Ang true religion, alam natin, the true church, ay nagsimula sa Jerusalem. Founded by the Lord Jesus Christ, 1st century. So definitely, hindi itong grupo ni Mr. Felix Manalo na Iglesia ni Cristo 1914 ang tinutukoy. Yun lamang ang una nating sasabihin. And then, pangalawa, ang Savior po ay ang Panginoong Jesus. Siya ang Pangulo. Ephesians chapter 5 verse 23 sinasabi, for the husband is the head of the wife and Christ also is the head of the church, being himself the Savior of the body.
Oy, hindi po yung Iglesia ni Cristo 1914 ang Savior. At hindi rin si Mr. Felix Manalo ang dapat na kilalanin upang maging banal at sa ikaliligtas. Wala po sa Bible yon. Okay? Ang Panginoong Jesus ang dapat na kilalanin. At hindi natin sinasabi na dahil nasa iglesia na ang isang tao, ay ligtas na siya. No? Kahit na doon sa totoong iglesia. Yung iglesia na tiyatag ng Panginoong Jesus, hindi natin sinasabi na kapag nandun na yung isang tao na itagtag na roon, ay ligtas na siya, na wala nang possibility na siya ay mag-apostatize, babalik sa mundo. Kasi sa talinghaga ng net, Matthew chapter 13 verses 47 to 49, kung saan ay inihambing ang iglesia o ang kaharian sa isang fishing net. Inihagis ito sa dagat at nakakuha ng maraming klaseng isda. May mabubuting isda at may masasamang isda. At ito ay pinagpilian, paglalarawan na sa loob ng kaharian, sa loob ng iglesia, sa takdang panahon, paghahatol, ay pipiliin pa sino ang maliligtas at sino ang hindi. Kaya hindi po sinasabi ng Bible na kapag ng kaligtasan ay nasa iglesia o kaya ay, dahil nasa iglesia ka na, ay ligtas ka na. Okay? Naligtas. Okay? At kinakailang sumunod. Pero ang tinutukoy po natin ay yung totoong iglesia na sinasabi ng Bible at hindi po yung galing dito sa Pilipinas noong 1914. The year 1914 was the ends of the earth. Isa pang paniniwala ng ating mga kaibigan. Sabi nila, Brother Felix Manalo began his propagation of the gospel way back in 1914. The Church of Christ was duly registered with the Philippine government on July 27, 1914, concurrent with the First World War, the beginning of the ends of the earth. Yung beginning of the ends of the earth, para sa kanila, ay yun daw yung July 27, 1914, concurrent, kasabay ng First World War. Again, yung concurrent, kasabay ng First World War, yung July 27, 1914, kasi yun daw ang simula ng pagtatatak ni Mr. Felix Manalo sa mga Pilipino ayon sa kanilang paniniwala. Ito ay nasusulat sa Pasugo, November and December 1980, pages 5 to 10, at saka ganoon din sa September and October 1980, Pasugo nila. The fulfillment of the last group is the Church of Christ in the Philippines, which was registered with the Philippine government on July 27, 1914, which in biblical terms means the ends of the earth. Ano ba yung the ends of the earth? Para sa kanila, katapusan ng mundo. Una, the registration of their church on July 27, 1914 ay sinasabi nilang concurrent with the First World War. Concurrent, ibig sabihin na existing, happening, or done at the same time. Ito po ay questionable. Hindi po totoo. The war did not break out until August 7, 1914 in Africa. So, by their own reasoning, August 7, not July 27, is the ends of the earth. Kaya dito pa lamang mayroon ng problema, ang kanilang paliwanag o pagkakaunawa o doktrina. Sa kanila pa lamang unang premise ay mali na. So ano ang aasahan mo sa kanilang conclusion? O di mali din. Kasi nagsimula sila sa mali. So anong totoong kahulugan ng ends of the earth? Is it the year 1914? O July 27, 1914? Or the First World War? Actually mga kapatid ay hindi po tumutukoy sa katapusan ng panahon. Ang ibang version ay ganito ang kanilang sinabi. The corners or ends of the earth are its wings, its borders or extremities. It also means coast or boundaries of the land surface of the earth, its extremities. It is translated corners in Isaiah chapter 11 verse 12 and in Job 37 verse 3 and in 38 verse 13. So, dito may sariling pagkakaunawa pala ang ating mga kaibigan. Ang tinutukoy nilang ends of the earth sa kanila ay panahon, samantalang sa Bible, sa mga verses na mayroon po tayo, ang tinutukoy lamang ay yung boundaries. No? Kung hanggang saan yung lupa.
Ayun. Hindi tumutukoy sa date na katulad ng sinasabi nilang 27, 1914, July. At nagkamali sila sa pagsasabing yun ay ang simula, concurrent, kasabay ng First World War. Wala pa palang First World War noon. So the ends of the earth does not mean ends of the ages, neither First World War nor the Second. Okay? At ito na, sa Bible na gumamit ng term na ends of the earth. Pero ang tinutukoy ay lugar. Halimbawa, Matthew 12:42. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here. Nanggaling siya doon sa tinatawag na ends of the earth. So hindi siya tumutukoy sa panahon. Tumutukoy sa lugar ng pinanggalingan nitong Queen of Sheba. Okay, number 13, bilisan na po natin. The Iglesia ni Cristo 1914, the people afar off, Acts chapter 2, verse 30 and 39. Diba? Sa Acts 2 kasi, mayroong tinutukoy na people from afar off. Ito muna, basahin muna natin yung kanilang paniniwala. God's instrument in the re-emergence of the Church of Christ in the Philippines, the third group of people promised to receive the Holy Spirit. Mayroong third group. They got their concept of three groups of people from Acts 2:39. Sabi kasi doon sa Acts 2:39, for to you is the promise and to your the promise. For to you is the promise and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call unto him. The people afar off, sabi nila, are the Filipinos. Tingnan natin. Acts 2:39, American Standard Version. For to you is the promise unto your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call unto him. So una, mayroon siyang tinutukoy. No? Sa iyo, ang pangako, sa iyong mga anak. So isang grupo yan. At sa kayong to all that are afar off. Sino yun? Acts chapter 2 or the book of Acts will tell us later on, mga kapatid. Yung tinutukoy niya na pangalawang grupo, yung all that are far off, ay ang mga hintil. Kasi unang tinutukoy, to you is the promise and to your children, ang mga Israelites po ito. At doon sa gawa 2, ang fulfillment nitong para sa mga Israelites, na sila po yung tumanggap ng kaligtasan. And then later on sa book of Acts, Acts chapter 10, verses 1 to 4, ay ating mababasa ang conversion ni Cornelius na isang hintil. Hindi siya galing sa lahi ng mga Israelites. Subalit ang kaligtasan ay tinanggap din niya at ng kanyang sangbayan kasi ito ay ayon sa pangako ng Diyos mula pa sa lumang tipan na lahat ng laman ay tatanggap ng Espiritu ng Diyos o kaya ng kaligtasan. At marami po tayong patunay ng mga talata na ang mga tumanggap din ng kaligtasan maliban sa mga Hudyo ay ang mga hintil. So bakit tayo po ay kasama doon sa mga hintil? Pero hindi po tinutukoy sa isang specific group lamang na sila lamang yon na tinutukoy. Okay? Sa Efeso 2:11-13, babasahin ko at ito ay sa wikang Tagalog. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, no? Kayo nung una, mga hintil sa laman. So ito na yung sinasabi ko. Tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahon yaon ay may mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Tatapat ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Itong grupong ito, mga kapatid, ang mga taong nasa malayo, far off, ayon sa gawa 2:39. Una, ang mga tinawag ay mga Hudyo at ang mga Griego ang sumunod. So una, sinasabi po ng mga hintil sa laman. Physically, nasa lahi sila ng mga hintil. Tinawag na di pagtutuli. Ang may pagtutuli po ay ang mga Hudyo. Ang mga hindi Hudyo, ayaw sila. Tinatawag na di pagtutuli.
Mga hiwalay kay Kristo, oo nga. Wala silang koneksyon sa Panginoong Hesus noon sapagkat ang binhi, ang Panginoong Hesus no, ay galing sa Israel. At ang mga hintil noong una ay wala silang koneksyon sa Israel. And then, di kabilang sa bansa ng Israel. They were alienated from the commonwealth of Israel. Chapter 2, verse 12. Hiwalay. No? Hindi sila kasali. At taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Hindi sila nakasama doon sa pakikipag tipan ng Diyos sa mga Israelitas. Kasi ang bansang Israel lamang ang nakipagtipan sa Diyos, anumang tipan. At dahil sa kanilang kalagayan noon, wala silang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan, ang sabi po doon sa talata. Kaya tamang-tama po na sila nga ang tinutukoy. Una, ang pangako ay sa mga Israel at saka sa mga nasa malalayong lugar. Yun po ang mga hintil. Okay. Number 14, the Filipinos, the other sheep of Christ. Sinisingit talaga nila mga Pilipino at naghahanap po ng mga talata na parang ganoon nga ang tinuturo. At ayon sa Pasugo, September 1967, and the sheep of Jesus who were still out of the fold when Jesus was on earth are from the Philippines. They are Filipinos. Ayan ang kanilang claim. Sa John chapter 10 verse 16 kasi mayroong sinasabi ang Panginoong Hesus na may other sheep. Ito, an other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and they shall become one flock, one shepherd. Well, again, mga kapatid, nung sinabi po ng Panginoong Hesus ito, ang mga hintil ay wala pa talaga sa kawan. Ang mga Israelites lamang, mga Hudyo pa lamang ang kasama niya noon. In fact, mayroong tinatawag na first limited commission. The limited commission, Matthew chapter 10 verses 5 to 6, ay iniutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na pumunta sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Hindi sila dapat pumunta sa mga hintil, sa mga Israelites silang muna. Later on, sa Book of Acts chapter 10, doon ang unang hintil na naging mananampalataya o naging Christian. Si Cornelius at ang kanyang sangbahayan. So yun ang, again, ang other sheep na tinutukoy niya sa John chapter 10 verse 16. Hindi po mangyayari na ang other sheep niya ay ang mga iglesia ni Cristo 1914. Kasi ang other sheep, Christ says, shall hear His voice. Kaya ang ating mga kaibigan, hindi naman boses ng Panginoon ang kanilang pinakinggan eh. Yung boses naman ng kanilang sugo, ang kanilang pinakinggan. The other sheep, Christ says, shall be one with the flock. Yung other sheep na yon, sasama sila doon sa unang grupo ng mga tupa at magiging isa lamang. Hiwalay sila eh. Humiwalay sila eh. Kasi una, sabi nila, yung mga galing doon sa Jerusalem, nawala na yon. Totally apostatize sila. At dito sa Pilipinas, lumabas. Paano sila maging isa? Doon sa dati na, doon sa una. Nawala na pala yung una eh. Pero ang paliwanag ay ganito, yung una ay ang mga Hudyo, pangalawa ang mga hintil, the other sheep, at saka sila ngayon nagsama-sama under one flock, under one shepherd. Yun ang tamang pagkakaunawa. So the other sheep is not referring to Iglesia ni Cristo 1914 but to the Gentiles na katulad ni Cornelio noon at ang kanyang sangbahayan na naging Kristiyano. Ito na yung paborito nila. Christ is man only and not God. Number 15, doctrine of the Iglesia ni Cristo. Sabi nila, the fact that Christ's head is God, proves that Christ is not God. Tapos ginamit nila Ezekiel 28 verse 2. Pasugo, November-December 1980 issue. At inulit po nila, it proves that Christ is not God because God Himself said that man is not God. Sabi daw ng Diyos, ang tao ay hindi Diyos. Ezekiel 28:2. Isa po itong matinding pag-twist ng scriptures. Bakit? Kasi po ang ginamit nila na talata, yung Ezekiel chapter 28 verse 2,
ay hindi naman tumutukoy sa Panginoong Hesus, pero pinatungkol nila sa Panginoong Hesus. O basahin natin. Son of man, say unto the prince of Tyre. Sabihin mo sa prinsipe ng Tiro. Na ano yon? Thus saith the Lord Jehovah, because thy heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God in the midst of the seas. Yet thou art man and not God. Thou didst set thy heart as the heart of God. Nabasa lang nila yung thou art man and not God. Ikaw ay tao at hindi Diyos. Abay, ipinatungkol na nila ito sa Panginoong Jesus. Ito ay isang blasphemy actually sa Panginoong Jesus. Pero sino bang tinutukoy ng talata? Ayan maliwanag. Say unto the prince of Tyre, ang prinsipe ng Tiro ang tinutukoy na siya ay tao at hindi Diyos. So kita nyo mga kapatid kung paano nila i-twist sa mga talata para lalabas na ang paniniwala nila ay maging tama. Ay yung pagiging head of Christ. The head of Christ is truly God, but that does not prove that He is only man. Ang Panginoong Jesus, sa kanilang paniniwala ay tao lamang. Kasi una sabi nila, maliban doon sa ginagamit nilang termino na siya ay tao lamang. By the way, ang claim nila ay tao lamang, pero hanggang ngayon po wala naman silang talatang may papakita na nagsasabing si Kristo ay tao lamang. Yung Ezekiel 28 ang pinapakita nila, pero sino ang tinutukoy? Hindi naman ang Panginoong Jesus. Ang prinsipe naman ng Tiro yun. Iba ang prinsipe ng Tiro, iba ang Panginoong Jesus. Karagdagan pa, sinasabi nila, kasi si Kristo ay mayroong kinikilalang Pangulo. Kaya siya ay tao lamang. Ganoon ba yun ang pangunawa nyo? Bakit? No? Di ba sa Bible ay sinasabi na yung asawang lalaki ay pangulo ng asawang babae? Ibig bang sabihin yung asawang babae ay hindi na tao kasi may kinikilala siyang pangulo? Ephesians 5:23. So, wala, no? Yung kanilang reasoning hindi logical. Okay. At mga kapatid, no, the nature of God and the nature of Christ ay masasabi nating magkatulad. No? Paliwanag ito na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Pasadahan ko lang ito. Wala po tayong time na magbasa ng lahat ng ito. Ayon na sa Bible, ang Diyos ay walang katapusan, walang simula, walang katapusan. Psalms 90 verse 2, ang Panginoong Hesus ganoon din. The first and the last, Isaiah 44:6, ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Immutable, Malachias 3:6, ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Fills all, Jeremiah 23, ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Isaiah 43 verse 3, holy, Panginoong Hesus ay ganoon din. Genesis 1:1, ang Diyos ay creator, ang Panginoong Hesus ganoon din. Acts 17:28, Job 12:10, ang Diyos ay life giver, ang Panginoong Hesus ay ganoon din. John 14:16-28. Ang Diyos ay sinless. Deuteronomy 32 verse 4, ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Sinless. Hebrews 4:15. Alam niyang lahat. 1 Kings 8:39, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ganoon din. Deuteronomy 10:17, ang Diyos ay tinawag na mighty God. Ang Panginoong Hesus tinawag din na mighty God. Isaiah 9:6. John 17 verse 5, glory with the Son. John 17 verse 5, glory with the Father. Magkatulad lamang sila. At maraming mga talata na nagsasabi, Christ is God. John 1:1, Hebrews 1:8, Isaiah 9:6, John 20:28, Isaiah 7:14, Romans 9:4, Titus 2:13, 1 John 5:20, Philippians 2:6, at Acts 10:25-26, Revelation 22 verse 8, at etc. Matthew 4:10. Jesus was worshipped. Sinamba ang Panginoong Hesus at ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. At hindi sinawatan ng Panginoong Hesus ang mga sumamba sa Kanya. So nagpapatunay, Christ is God. At John 1:1, John 20:28, Romans 9:5, Blessed God, Titus 2:8-13, 1 John 5:20. Ang dami po mga talata na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At hinahanapan lang natin sila ng mga talata na nagsasabing, Christ is not God. At wala po silang maipakita. Sa mga debate po ay hinahamon sila.
O ito ang mga talata, sabi ng ating mga kapatiran, na nagsasabing si Kristo ay Diyos. Susulat nila yan sa blackboard. Nung una, uso pang blackboard. No? O kaya naging whiteboard o sa mga Manila paper lang. O dito sa kabila ay nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos. O sige, hahamunin ko ang aking kaaway. Kaaway, katunggali. o magsulat ng talata dito, nagsasabing hindi siya Diyos. Ay wala, pumatapos na lamang ang debate. Wala pong maisulat. Pangalawa, sinasabi naman ng Bible na ang Panginoong Hesus ay tao. At maraming mga talata na siya ay tao. Matthew 1:21, Matthew 2:1, Philippians 2:7, 1 Timothy 2:5, Hebrews 7:6. Ngayon sinasabi na naman ng ating mga kaibigan, ay siya ay tao lamang. O di sige, hamunin natin sila. Sabi, sulat nyo, saan yung talata na siya ay tao lamang? Sa mga debate rin yan. Wala rin. Wala rin silang maisulat na isang talata. Kaya, hindi po kapanipaniwala ng paniniwala nila ng Panginoong Hesus ay tao lamang at hindi si Diyos. Well, hihirin sila, Christ was made Lord. Ginawa lamang siya ng Panginoon. Sabi nila, the Lordship of God is inherent in Him while Christ was made Lord. Pasugo, March, April 1982 issue. Yun ang kanilang basihan. Now, Acts 2:36, sabi po ng talata, let all the house of Israel therefore know assuredly that God hath made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Yung word na kasi na made, sa atin ginawa. Parang dati hindi siya ganoon. No? Parang yun ang pagkakaunawa natin. Siguro sa kakapusan po natin ng vocabulary ng mga Pilipino. Ano? Pero ang word na ginamit po dito, epoisen, sa Greek, ay nangangahulugan din naman na hindi lang to make, to appoint. No? To cause actually to become. So, not necessarily na hindi pa siya ganoon, ay ginawa mo siyang ganoon. Kasi ang word na to appoint, halimbawa, sa ating gobyerno, ang presidente nag-appoint ng mga tao. Ibig ko sabihin, pag-appoint nila sa kabinete ay hindi pa sila Pilipino. Nung i-appoint sila, iba ang kanilang kalagayan. See? Hindi po. So the term Christ anointed or chosen ay pagpapahayag lamang kung ano ang Panginoong Hesus sa mga tao mula noon na gawa 2 hanggang sa panahon po natin na siya ang Kristos, ang pinili ng Diyos at siya ang Lord, Panginoon, Kurios, ang nararapat na masusunod sa buhay ng mga Kristiyano. God made Jesus Lord and Christ. Acts 2:36, God now spoke to us through Him. Hebrews chapter 1, verse 2. So, the Lordship of Christ, that is His authority over all, and His Messiahship, that is His being divinely anointed as King, Prophet, and High Priest, are final and continuing until the resurrection day. So hindi po basihan yan upang sabihin na hindi siya Diyos. Number 17, worship Jesus not because He is God. Ayaw po nilang sambahin ng Panginoong Hesus. Ito sabi nila, the Christians worship Christ not because He is God, but because it was the will of God, as it is written in Philippians 2:9-11. Pasugo, March and April 1982, page 26. Ang pagsamba, sabi nila, hindi dapat igagawad sa Panginoong Hesus. Bakit? Well, sa kanilang pagkakaunawa, ang Panginoong Hesus ay tao lamang at ang pagsamba ay para sa Diyos. Kaya natural, hindi para sa Panginoong Hesus. Sabi nila, ganoon lang yan. Well, bakit? Mismo ang Panginoong Hesus ay nagsabi, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Matthew chapter 4, verse 10. At sa maraming pagkakataon, ang Panginoong Hesus ay tumanggap ng pagsamba sa mga tao at hindi niya sila pinigilan.
In fact, sa Hebrews chapter 1 verse 6 ay sinasabing, and let all the angels of God worship Him. At siya na tinawag na Diyos ng kanyang Ama sa Hebrews 1 verse 8 ay nasa trono. Ang nasa trono ay karapat-dapat na sambahin. God exhorted all under heaven and on earth to pay homage to His Son, whom He has appointed to be their Savior. Philippians 2, 9-11. At Philippians 2, mababasa po natin, verse 10, that in the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth. So karapat-dapat siyang sambahin. Verse 18, tatlo na lamang po ito matatapos natin. Naniniwala din po sila that the Holy Spirit is not God. Sabi nila, nowhere in the Bible can we find any passage which says that the Holy Spirit is God. Pasugo, August 1971, page 17. Well, gusto nilang litra por litra kasi. Hindi po nila inuunawa ang mga nababasa. Acts chapter 5, punta po kayo doon. Doon po sa kwento ni Ananias at saka ni Sapphira na nagbenta ng lupa. At dinala nila yung napagbintahan nila sa paanan ng mga apostoles. Pero ang totoo ay hindi pala lahat-lahat ng pinagbintahan nila ay kanilang ibinigay sa mga apostoles. Sabi ng verse 2, they kept back part of the price. And his wife also privy to it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thy heart to lie to the Holy Spirit? Bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo? Tuloy-tuloy niyang pagbabasa verse 4. Thou hast not lied unto men, but unto God. Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling kayo sa Diyos. Kanino sila nagsinungaling unang-una? They lied to the Holy Spirit, sabi ni Pedro, verse 3. At sabi ni Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos. Sa mga tuwid, ang Holy Spirit ay Diyos. Ang hinahanap po kasi nila ay litra por litra. Pero napakaliwanag naman ang mga sinabi sa matalata ng Espiritu Santo na pinagsinungalingan na Ananias at saka Sapphira ay hindi tao kundi Diyos. Kasi po mga kaibigan, ang Espiritu Santo ay may mga katangian na masasabi natin na siya ay mayroong personalidad. Halimbawa, mayroon siyang he has a mind, Romans 8:27. He understands, 1 Corinthians 2:11. He speaks, Revelation 2:7, Acts 8:29. He intercedes for the Christians, Romans 8:26. He speaks about what shall be, 1 Timothy 4:1-3. And he can be grieved, malulungkot siya, Ephesians 4:30. Blasphemy was a great sin against him, Matthew 12:31. Those who lied to him died, mga nagsinungaling sa kanya, Ananias at saka Sapphira. And then he guided the preachers, Acts 8:29. And he had a role in creation, Genesis 1 and 2. Paano masasabing hindi siya personalidad at siya ay hangin lamang o force lamang? At in fact, ang mga katangian ng pagiging Diyos ay nasa Kanya. He is eternity. He is everywhere. He is powerful. He is all-knowing. He is called Lord. Etc. Totoo po. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Well, dadako tayo sa panghuli yata ito. The doctrine of the Trinity. 3 person in 1 God din ang ibig sabihin. Sabi nila, mali yan, mali. The doctrine of the Trinity is unscriptural. Pasugo, August 1971. Oo nga, sapagkat unang-una, hindi sila naniniwala ng Panginoong Hesus ay Diyos. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay hindi rin. Hindi nga siya person. So para sa kanila, siya lamang isang force or tulad ng hangin, sabi naman ng mga kaibigang mga saksi ni Jehovah. At maraming beses na sinabi nila hindi sa Diyos. Pasugo, March and April 1982, the dogma of Trinity cannot be proved by reason, yung sinasabi nila, etc. Well, mga kapatid, totoo yan. Ang word na Trinity, wala naman sa Bible. Pero hindi ibig sabihin na kapag wala na yung word,
mali na. Usasahin mo, pag-aralan mo, anong ibig sabihin nun? Ang word of Trinity ay dalawang salita ito na binuong isa. Yung tri, meaning tatlo, at ang word na unity. Oo. So yung idea ng being one, being united. Kaya sabi ng mga kapatid natin, sige, para walang issue, wag na lang natin gamitin yung word na Trinity. Sa halip, gamitin na lamang natin ng word na Godhead. Magandang advice naman. Pero konsepto ng Trinity, being one, being united, na Ama, Anak, Espiritu Santo ay nasa Bible. At sabi ko nga, this could be a separate topic. Kaya mahaba-haba ito. Ito yung ating summary lamang, pahapiyaw lamang na pag-aaral. O di nga ba, Matthew 3:13 to 17, all three were present. O sa baptism ng Panginoong Jesus O nandun ang Panginoong Jesus, binabautismuhan. At a voice from heaven, from the Father. Ang boses niya. At mayroong bumaba na parang kalapati. At dumapo sa Panginoong Jesus. Ayun ang Holy Spirit. So nandun yung tatlo. Kaya paano natin i-deny po yun? The Son was there, Holy Spirit was there, the Father was there. So, nandun sila. Matthew 28:19. Ito yung grammatical argument na tinatawag. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Binanggit. At 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit is with you all. Ang tatlo ay binabanggit. So, bakit hindi natin paniwalaan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pagkakaisa nila ay naipapaliwanag or illustrated naman sa Bible. Diba? Halimbawa, mag-asawa, dalawa yan. Pero sabi ng Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Tayo kayo nasanay kasi sa 1 + 1 = 2. 1 + 1 + 1 = 3. Yun na lang ang pinaka-basic natin. Sa Bible, one husband plus one wife equals 1. Di natin napag-iisipan yan. So bakit imposible? Nasabihin natin na Father and Son and Holy Spirit are one God. Bakit hindi pwedeng ganoon? Kasi nga tayo, ang ating isipan ay makatao. Finite tayo. Ating nauunawaan. Yun lamang kaya natin bilang tao. Hindi natin totally maunawaan pagiging Diyos kasi beyond our capability na yun, understanding na yun. Magre-rely tayo ngayon sa what is revealed to us in the scriptures. Kung sinabi ng Bible na ang Ama ay Diyos, paniwalaan natin. Sinabi ng Bible na ang Anak ay Diyos, paniwalaan natin. Sinabi ng Bible na ang Holy Spirit ay Diyos, paniwalaan natin. Sabi ng Bible ang Diyos ay isa, paniwalaan natin. Ganun lamang sana kasi simple. No? Kaya mga kapatid, ito ang ating mga pagpapaliwanag. At marami pong mga talata na pwede nating pag-aralan. No? Pero kinakapos nga po tayo sa oras at ang pinakahuli ay yun na lamang ho para matapos lamang natin ito. Doctrine number 20. Who is the real Antichrist? Sabi nila, and here comes the Antichrist declaring Christ to be both man and God, telling the world that Christ is God when the Bible says differently. Nakaw, delikado ito. So yung mga naniniwala na si Kristo ay tao at Diyos, para sa kanila, yun ang Antichrist. Pasugo, November and December 1980 issue. At paulit-ulit po yan. Marami po yan. Pero ano pong sabi ng Bible? Sinong Antichrist? 1 John 4:1-3. Beloved, believe not every spirit, but prove the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Okay? Kung ang Panginoong Jesus ay naparito sa laman, ay sa Diyos. Verse 3, and every spirit that confesseth that Jesus is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, whereof we have heard that it cometh, and now it is in the world already. Panahon pa nila, meron na
O 2 John 7, for many deceivers are gone forth into the world, even they that confess that Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. Yung hindi nagsasabi na ang Panginoong Jesus ay nasa laman o pumunta sa laman. They that confess not that Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. Sino ngayon ang Antichrist? Sabi nila, ang Antichrist yung nagtuturo na si Jesus ay tao, nasa laman, flesh, at siya rin ay Diyos. Yun daw ang Antikristo. Sabi naman ni Apostle John, ang Antikristo ay yung nagsasabi na ang Kristo ay hindi pumunta sa laman, ay hindi dumating sa laman. Sino paniniwalaan po natin? And that concludes our studies, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ko nga po ay maraming mga talata at marami tayong mga sources mula po sa mga aklat, mga pasugo na galing po sa kanila, naging basihan po ng pagsasabi natin kung ano ang kanilang paniniwala. At syempre pa, ang sound doctrine ay mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Nagpapasubali sa mga maling aral, sa mga maling paniniwala ng mga makataong relihiyon. At tayo po'y umaasa na sa ating pong pag-aaral na ito ay mahikayat po natin ang sino mang may interest na mag-aral. Pag-aralan ang Biblia, well, saliksikin. Alamin ang katuruan ng mga religious groups, denominations, at ihambing po ito sa katuruan ng Biblia, ang sound doctrine. Ito po ang inyong kaibigan, kapatid, John Patricio. Magpapaalam na naman po. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At alam ko mahaba-haba po ito, pero kinailangan lamang po nating tapusin para naman makapunta tayo sa ibang paksa sa susunod naman po na pagkakataon. Magandang araw at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Brother yes.